Glory to God. Praise God. Palapakan po natin ating Panginoon. Salamat, Pastor Sonia. Natuwa ba kayo mga kapatid sa mensahe niya? Amen. Binigay ni Pastor Sonia. Amen. Amen. Na parang hindi interesting. Pero Interesting. parang hindi interesting, pero may gustong sabihin. May kumbaga may dating. No? Kasi ganun ang Panginoon eh. Ay, parang ganito mga kapatid. Nung naparito ang Panginoon, napansin po ba agad siya? Ganun din, di ba? Hindi siya napapansin ng tao, pero mahalaga siya. Amen. Hindi siya lumalakad siya dyan, umiikot siya, bayan-bayan, pumupunta ang Panginoon. Hindi siya interesting. Nawa niyo po, pero nagdadala siya ng biyaya ng Diyos. Ang sino mang lumapit sa Kanya, ang sino mang maniwala sa Kanya, sabi niya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din yun, gusto kong sabihin mga kapatid dun sa yes and amen na sinasabi dito. Three letters lang mga kapatid, pero mabigat. Sabihin mong gustong-gusto mong mabuhay. Nasa bingit ka na ng kamatayan. At ang sabi ng Panginoon, I will heal you. Sumagot ka ng amen na buhay ka. Tatlong letra lang. Tama po ba mga kapatid? Sinabi mong amen. Oh, 4. 3 or 4. Di ba? 3 or 4. Sabihin natin. Maiksi pa rin. Di ba? Maiksi. Yung yes, pinaka-ano na yun eh. Kasi, tingnan nyo yung pinaka-maiksi. No. Di ba? Nilamangan mo lang yung no eh. Anong ilalamang mo sa no? Yes. Di ba? Pag sinabi mo, I will heal you, no. Patay ka agad mga kapatid. Sabi ng Panginoon, bubuhayin ka. Sabi mo, no, patay ka. Amen. So, yun. Alam nyo, parang hindi natin kailangan. Parang hindi natin kailangan yung yes. Parang hindi natin kailangan yung amen. Pero nandun lahat yun. Pag binasa nyo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sabi niya, all, hindi few, all the promises of God in Him is yes. And in Him, amen. All. Lahat ng pangako ng Diyos mga kapatid, hindi naman para sa iyo eh. Pero now, that Jesus, because Jesus died on the cross, paid all the debts, sin debt ng tao, nasabi ng Panginoon, all the promises of God is yes. Oh. Okay niyo po? 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Hindi lang tayo nag-yes, hindi lang po tayo nag-amen, dahil gusto nating mag-amen, gusto nating mag-yes. But, nag-yes tayo dahil ang sabi ng Panginoon, to the glory of God through us. When you say yes to the Word of God, you give glory to God. Hindi lang ikaw tumatanggap, kundi na ibibigay mo yung glory sa Panginoon. Bakit? Kanino bang salita yon? Sa Diyos po yun eh. Kanino bang pangako ang gusto mong matupad? Yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Yes and amen. 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 Even today, mga kapatid. Huwag mo sabihin, ay, sinasabi lang ni Pastor yan. Oo, hindi. You can yes, you can say yes, you can say amen if you are blessed. Kung naiintindihan mo to, pwede kang magsabi ng yes and amen. Sabi nga dun eh, di ba? Pag nag-yes ka, mga kapatid, may tinanggap ka na. Hindi yung nag-aantay ka pa. Mag-yes ka. Mag-amen ka. Kahit hindi mo alam, mag-yes ka. Bakit? Because that's how we flow with God.
Ganyan tayo nagpo-flow sa Panginoon. Wala tayong alam, wala tayong naiintindihan. Pero paano tayo magpo-flow? Pag inaakay ka na inaalalayan ka na ng Panginoon, you flow. When you say yes, you are flowing with the will of God. When you say amen, you are flowing. Kasi ito ang sinabi ng Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, ang ganda kanina, habang umawit tayo mga kapatid. So, sana wag nating bawat salita dito, no? Paglapit. Alam niyo, pag lumalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung paglapit natin sa Panginoon, sometimes yan yung dahilan eh. Akala natin, yung kukulang tayo dyan, tapos na, okay na, para bang nagpa-check tayo ng attendance, okay na. Hindi. Alam niyo, gusto ng Panginoon pa rin yung willingness natin. God cannot do anything to you if you will not allow Him. It is a choice. Kung gusto mong tumanggap sa Panginoon, hindi kanya pahihindian. Pero kung ayaw mong tumanggap sa Panginoon at hindi ka nagre-react, hindi ka nagsasalita, mga kapatid, wala ring i-react ang Panginoon sa iyo. Ako niyo po mga kapatid, lahat ng gumaling dito sa Bible, mga kapatid, lahat sila sumasagot, lahat sila nagsasalita. Walang nakatingin lang, mga kapatid. Ultimo yung babaeng gumaling, nagsalita, mga kapatid. Kaya kung tayo, nakaramdam tayo, tumanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magsasalita. Hindi pwedeng magsasabi kang, thank you Lord. Na para bang sa isip ko lang, nagpa-thank you na ako. Para lang, alam nyo, yan ang mentality ng mga unbelief. Yan ang mga signs ng mga unbelief na hindi ka naniniwala na may Diyos na nakikinig sa iyo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Huwag natin kalilimutan itong araw na ito mga kapatid. Sa lahat ng yung nag-exhort. Hindi sa lahat nag-exhort. Sa araw na ito, special yung mensahe sa atin. Kasi nawawala tayo ng exhortation dito, di ba? May meron, may wala, may meron. O may, akala ko, ako na mga kapatid uli ngayon eh. Ako na uli yung mag-exhort, tutuloy ko na eh. Eh meron pala. So yun, tandaan nyo yung mga kapatid, huwag nyo baliwalain yung tatlong letra na yun na yes and amen. For all the promises of God in Him are yes and in Him are amen. To the glory of God. Through us. Ang ibig sabihin, kung hindi ka mag-yes, walang nare-receive ang Panginoon sa iyong glory. Gusto mong magbigay sa Panginoon, di ba? Sabi niya, Lord, bibigay ko ang buhay ko. Bibigay ko lang sa iyong Panginoon. Ni Amen, hindi mo maibigay. This is how you give glory to God, through us. Nagbibigyan ng glory ang Panginoon sa pamamagitan natin. By how? By saying yes and by saying amen. Kung gusto mo magbigay ng glory sa Panginoon, say yes. Amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko sinabi yan mga kapatid. Bible po ang may sabi po niyan. Kaya nga ngayon, maging ang ating Panginoon Kristo, itong mensahe sa atin ngayon mga kapatid. Last Sunday, ito rin yung binigay ito yung pinag-uusapan, ito yung gustong ipaunawa sa atin ang Panginoon mga kapatid. Alam nyo, sa panahon ngayon, sa nangyayari sa paligid natin, mahalaga mga kapatid na tayo po, alam natin na tayo po ay nag-feed doon sa ministry that meditates the Word of God. Maraming ministry ngayon, maraming nangangaral, maraming nagtuturo. It's like an inspiration, encouragement. This is not just an encouragement. Mga kapatid, iba po yung nag-meditate ka, ang kailangan ng tao is salita, the rema, the fresh Word of God. It's always in the Bible. Kaya may mga nangangaral, may mga nagtuturo, hindi na gumagamit ng Bible, hindi na nila binabasa, hindi nila nagbibigay ng verse, mga kapatid, sa Bible. Tuloy-tuloy na, puro encouragement sa tao. Beware of that, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ito ang kailangan niyong kainin. In the Old Testament, ang kainin niyo na hayop ay who chew the cud, and those who are yung biyak, yung kanyang paa. Bakit? It is a pictorial prophecy. Picture yun mga kapatid. Ipinapakita yun, hindi lang yun na
iwasan yung ganitong pagkain, iwasan natin yung pagkain ng baboy, iwasan natin yung ganitong mga pagkain, piliin natin mga kakainin natin, hindi mga kapatid. Ang gustong sabihin doon, mga kapatid, ay yung tayo, yung ministry na nag-chew ng cud, chewing the cud means yung nagme-meditate ka. Nagme-meditate, minimeditate ang salita ng Diyos. Do not go to the church or do not hear or hear in the ministry that does not feed from the ministry that chew the cud, that meditates on the word of God. And ano yung nakabuka yung paa niya, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, rightly dividing the word of God. Everybody say amen? Amen. So, you know, God is allowing the world to His own cause. God is allowing the world to His own cause. Ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Inaalam ng Diyos yung mangyari, yung mga nangyayari sa atin ngayon. Huwag natin sabihin na pinarusahan tayo ng Diyos, ito na talaga, judgment na. No, mga kapatid. God is allowing that, and it is a sign that God is really coming soon. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Amen? It is a sign na sinabi niya sa Matthew chapter 24, sabi niya, nation will rise against nation. Kingdom against kingdom. Kaya makikita nyo ngayon, maging sa mga balita, kung hindi kayo nagmamalay mga kapatid, no? Sa Hebrew word, yung nation against nation, ethnic yun mga kapatid. Yung racial against racial conflict na iba-ibang lahi, magkakaibang lahi, ethnic, naglalaban-laban. Yung Palestine, iba yan, di ba? Yung Christian, iba yan. Di ba? Yung nakikita nyo sa Middle East. Yung mga communist, yung mga Chinese, di ba? Mga racial, ano yan eh. May maitim, may maputi. So, doon naglalaban-laban po yan. Sabi niya, nation against nation. Kaya nangyayari po yan. Yung nangyayari sa paligid natin ngayon, tanda po yan na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Pero, kaya nga, dito, hindi ito dahilan pa kaya kailangan na natin lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Ang talagang gusto ng Panginoon sa atin, sa kabila ng lahat na nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, ay manatili tayo, mabuhay tayo ng maayos. Yung maayos pa rin ang buhay natin, kahit na nakikita natin na ang mundo natin tumatagilid na. Di ba? Humihirap na, kung ano man na nakikita natin, nagkakaroon ng nagbabantaan dito, nagkakalindol, kung ano ng mga krisis, mga kapatid. Sa kabila ng yan, nais ng Panginoon na tayo po ay mabuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen po, mga kapatid. God wants us to live victorious life. Yung matagumpay na buhay, hindi yung talunan na buhay na dahil sa ganito, dahil sa ganyan, nawawala na ng tiwala sa Panginoon, tumitigil na sa Panginoon, umaayaw na mga kapatid. Ang pag-asa natin mga kapatid, walang iba ang Diyos. And God wants you to live a victorious life. To live a victorious life mga kapatid is trusting in the Lord. Kaya hindi tayo nawawala sa Panginoon. Hindi tayo nagsasayang ng oras sa Panginoon. Pag may pagkakataon tayo, nandun tayo sa Panginoon. At kapag tayo sumasamba, mga kapatid, hindi lang natin alam, mga kapatid, binibigyan natin ng pwesto sa puso natin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah, sa Psalms, mga kapatid, you are enthroned in the praise of your people. God is enthroned. Ano ibig sabihin? Basahin nyo, 22 verse 3 ng Psalms. God is enthroned in the praise of His people. Pakibasa po sa Tagalog. Psalms 22 verse 3. Verse 3. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Amen. Ibang version, meron po ba? Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapurihan. Hindi Israel pinapupuri. Ibig sabihin pagpupuri din mo, yung pag-aawitan, pagsamba, mga kapatid, ikaw ay, yung sinabi kay Sister Annalisa, tumatahan
sa mga papuri. Pag tayo nagpupuri, tumatahan po siya habang tayo nagpupuri. Ang sabihin tumatahan, indwelling. Nananahan po siya sa iyo. Tumatahan, tinatahanan ka sa puso mo. Ano ang umawi sa atin? Di ba yung puso? Kala natin, umawi tayo mga kapatid, ganun. Pero hindi mo alam, ang Diyos tumatahan dyan. Nananahan, tumitira, tumitigil, umuupo sa trono. Binibigyan mo siya ng trono sa puso mo, hindi yung trono ng kaaway. Ang Diyos ang binibigyan mo ng trono sa puso mo. Di ba napakaganda yun mga kapatid? Imagine nyo po ba yun? Ang Diyos nabigyan mo ng trono sa puso mo. Hindi ikaw yung nasusunod, siya ang nasusunod. Kaya kapag nagpupuri ka mga kapatid, hindi ka na nakikialam sa katabi mo. Amen? Hindi, awit-awit, pinipili sa katabi mga kapatid. Oh. Mapapansin mo yung katabi mo, nakaupo na ang Panginoon sa iyo, wala pa, kumakatok pa sa pintuan. Papapasukin mo ba ako dyan? Amen mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, naparito siya, the thief cometh, sabi niya, I have come that they may have life. Amen? So, bakit naparito ang Panginoon? Tama yon para iligtas tayo. Iligtas ang mga makasalanan. Pero sabi ng Panginoon, I have come that you may have life. Amen po. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo mga kapatid ay namatay para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Because the wages of sin is what? Death, kamatayan. Lahat ng tao mamamatay mga kapatid dahil wala namang tao hindi makasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Amen? But the grace of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, hindi pwedeng wala si Jesus Christ sa buhay mo. Hindi pwedeng ang Panginoong Jesucristo ilalagay mo lang sa isip mo at memorizein mo. Kailangan si Kristo, yung kasabi nga, I have come that you may have life. So, buhay ang binibigay sa'yo, hindi letra. Buhay. Amen? Yung buhay na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, alam natin na ang lahat ng tao, kailangan maligtas. Why? Because people are lost. So, they need to be saved. So, when the lost, so, ang sinasabi natin dun sa mga lost is, they need to be saved so that they can win the lost. Diba? Para akayin din yung iba, mag-akay din yung iba. O, pag naakay ng mga kapatid, ang sasabihin natin, kailangan sasabihin din natin doon sa iba na kailangan din nilang maligtas. Amen po? Alam natin po yun mga kapatid. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, gusto niya tayong, ibig ko sabihin, hindi yun ang purpose ng buhay na yung lagi tayong nagliligtas. Pagkatapos mong maligtas, magliligtas ka ng iba, at yung iba naman na naligtas, magliligtas din ng iba. Diba? Alam natin yan na kailangang ipahayag, ipangaral, ang alin, ang kaligtasan sa buong mundo. Alam natin yan mga kapatid. Kailangan natin gawin yan. Kailangan natin ipahayag yan. Pero huwag natin kalilimutan mga kapatid na hindi po yun ang purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay sa atin mga kapatid ay mabuhay tayo ng matagumpay. Magkaroon tayo ng winning life, victorious life, not life that is defeated. Life that is losing life. Yung matagumpay. Hindi yung parang alam mo yung sura yung mga talunan mga kapatid. Alam yung sura tayo talunan? Yung mga lalambot-lambot. Talunan yan eh. Di ba? Example lang ito mga kapatid ha. Baka sabihin, Pastor, ako ba yan? Hindi ko alam. Pero example lang po ako mga kapatid. Kasi ano ba yung winning life? Ano ba yung victorious life? Ano ba yung buhay na gusto sa atin ng Panginoon? Ang purpose sa atin ng Panginoon, sabi niya, I have come that you may have life. Nung sinabi niya ito mga kapatid, wala tayong ibang pupuntahan para magkaroon tayo ng buhay. Amen. Siya lang. Siya lang ang nagbibigay buhay. Yung pera, nagbibigay buhay ba yan? Nagbibigay buhay yan, mga kapatid, pero hindi habang buhay. Ha? Amen? Amen? Hindi habang buhay binibigay. Trabaho, hindi rin habang buhay may trabaho ka.
ang Diyos lang, ang ating Panginoon Kristo, I'm referring to our Lord Jesus Christ. Naparito siya para magkaroon tayo ng buhay. The purpose in life is to live life. Not to live dead. Hindi ibig sabihin na sinabing dead, patay ka nga. Pag sinabing patay ka, wala kang sigla. Wala kang galak. Wala kang pag-ibig. Wala kang pagmamahal. You are dead. Amen? So ano yung winning life? Lagi kang masaya, masigla. Lalo na pag nag-aawit ka sa Panginoon, maawit ka na. Because you are alive. You're not dead. Amen. O, kumanta na tayo. God's not dead. He is alive. God's not dead. Huwag ka lang ningitin, mga kapatid, pag kumakanta na, nung tumigil, gano'n na naman. Uwi niya ulit. God's not dead. Naiintindihan mo ba natin, mga kapatid? Kaya hindi makita, no? Hindi alam kung ano talaga ang gusto ng tao. Tandaan niyo to, the purpose in life is to live a winning life in Christ Jesus. Amen. And how to live life, sabi ng Panginoon, those who receive, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Hindi sinabing, will reign in death. Sino yung reign in death? Buhay ka, pero nagre-reign ka sa death. Buhay ka, pero lulubo-lubo ka. Buhay ka, pero punong-puno ka ng problema. Buhay ka, pero kung ano-anong iniisip mo. Nasa Panginoon ka na, pero problema pa rin ang iniisip mo. Andito na yung solusyon, pero problema pa rin ang iniisip mo. Amen! Amen. You are dead. You're not alive. Be alive in Christ Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, tandaan niyo to, pagdating ng Espiritu Santo sa inyo, ang sabi ng Panginoon, the Holy Spirit will come upon you and you will receive power. Sabi niya, when the Holy Spirit comes to you, you will receive power and you shall be witness. Hindi po sinabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, na mag-witnessing. Be witnessing. Hindi nagwi-witness kundi you shall be witness. Witness, not doing witnessing. Witnessing. Amen? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, pagdating sa atin ng Espiritu Santo, magiging witness tayo, magiging testimony po tayo. Ang ibig sabihin diyan, tayo, witness, hindi yung magwi-witness na, nakilala ko ang Panginoon, ganun. Napakabuti ng Panginoon, witnessing po ang tawag doon. Nakuha niyo po, nagte-testify ka doon. Pero yung sinabi, ikaw mismo yung witness. Ikaw mismo yung testimony. Ibig sabihin, yung buong pagkatao mo, yung buong katawan mo, ay magiging witness, magiging saksi. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Amen. You shall be witness, you shall be a testimony. Yung buhay natin, gusto ng Panginoon, yung buhay natin mismo maging testimony. Yung buhay natin mismo maging witness. Ano ibig sabihin ng paano tong buhay na to maging witness? Kapag ikaw nagsisimba ka, yung buhay mo na pag-attend mo ng araw ng linggo is a witness that Jesus is alive in your heart. Amen. Kapag ikaw nagdi-desire, ikaw ay nagugutom, gusto mong makinig, gusto mong magbasa ng salita ng Diyos, yung buhay na yun, mga kapatid, is a witness that God, Jesus, is alive. Amen? Yun yung witness. Yung buhay natin, ginagawang witness ng Panginoon. Yung testimony mo. Ito, testimony to. Nakikinig ka? Testimony yan. Nakausap mo ang Diyos. Nandyan siya. Amen. Eh kung hindi ka nakikinig, testimony rin yan. Na hindi ka naniniwalang nakikinig siya at nakikita ka niya. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Kahit nakatingin ang Panginoon sa'yo, pero hindi ka naniniwala. Natutulog ka eh. May nagsasalita, natutulog ka. Sabi niya, tulog siguro ang Diyos.
Natutulog ba ang Diyos? You are a witness. You are a testimony. Hindi mo kailangan buhay ang Diyos. Sabihin mong buhay ang Diyos. Makita lang na umaawit ka sa Panginoon, buhay ang Diyos. Makita lang na may nagpapasalamat sa Panginoon, buhay ang Diyos. Yung pagising mo ng umaga, Lord, thank you for this day. Sino pinagtithankyuhan nito? Wala naman. Ayan. Sign of unbelief. Walang Diyos kasi sa'yo eh. Kaya pag nakakita kang nagsisimba, nag-aayos pag-araw ng linggo mga kapatid, natatawa ka. Tama. Bakit? Nakikita mo na yung witness, nakikita mo na yung mga saksi. Hindi yung Jehovah Witness mga kapatid. Sorry po. Sorry po, hindi po yun. Pastor, yun ba yun? Hindi yun. Ay talaga. Excuse me po. Everybody say amen. God wants, ito, una sa lahat, alam natin, kailangan maligtas ang tao. Pero hindi natatapos doon sa kaligtasan. Kailangan nilang malaman how to live life in Christ Jesus. Kaya nga sabi ng pangalan ng church natin, it is a blessing to us, God's way of life, Christian fellowship. Because your life is a witness. Your life is a testimony. Amen. Ilagay natin sa isip, una, sa puso. Your life is a testimony. Kaya pag magsisinungaling ka, hindi na. Diyan si Lord. Magbibisyo ka, bisyo-bisyo, hindi na. Ayaw ni Lord yan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sabi mo, hindi ako attend ngayon? Hindi na. Nakikita mo. Alam mo kung anong reaksyon ng Panginoon sa'yo. Nakangiti siya. Pero, you're not pleasing Him. Amen! Everybody wants to please God. Amen. This is how you please God. Sabi niya, when the Holy Spirit comes to you, you shall be a witness. Starting from Judea, Samaria, into all parts of the world. Kaya yung buhay natin nakikita pag Kristiyano ka. Minsan nga, kasi pagdadrive mga kapatid pag-drive kong gano'n, biglang may imovertake sa akin. May nakalagay doon mga kapatid God loves you. Sabi ko, Christian yun, inovertakean ako. Diba? Amen! Nakikita natin yan. Hindi pala away. Hindi mainitin ang ulo. At hindi ito binabago mga kapatid. Hindi tayo na, kailangan ko magbago kasi kilala ko na si Kristo, ang buhay ko testimony. Hindi. Ano sabi dito mga kapatid? When the Holy Spirit come to you, it must come. Dumating sa'yo. Kaya pag dumating siya sa'yo, anong gagawin mo? Papasukin mo siyempre sa buhay mo. Tama mo ba mga kapatid? Amen. Pag may bisita mo kayo, kumakatok, ano gagawin niya? Dumating na. Yay! Nagpupuri na ako sa loob mga kapatid. Yung pala, hindi nyo ba pinapapasok sa loob? Papasukin nyo na. Nandiyan po ba tayo? Amen. Praise God. Kaya nga itong panahon natin ngayon mga kapatid, pahalagahan natin yung bawat salitang naririnig po natin. Because this church, ang church na ito, na-establish o nabuo ang church na ito based on this book. Napakahalaga, based on the book tayo. Based on this Bible. Na tayo, na nabuo ang church na ito based on the Word of God. Kaya mas madalas tayo gumagamit ng mga Bible verse o salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, kailangan ba may Bible verse? But, hindi lang yung Bible verse. Yung salita within that word na inihahayag ng Diyos. Sa bawat salita ng Diyos, merong tinig dyan. Merong boses ang Diyos dyan. Hindi lang yung binabasa mo.
Katulad nito, nung ang ating Panginoon ay pumasok sa sinagoga, binigyan siya ng aklat at ang binigay sa kanyang aklat na tapat doon sa aklat ni Isaiah. At binasa ng Panginoon yun, binuksan niya. Yung time na yun, yun ang nakasulat. Yun ang talagang babasahin. Nakuha niyo po? Aklat ni Isaiah sa Isaiah chapter 61. At nung basahin niya ng Panginoon, sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me." Jesus himself, nagbabasa in Isaiah 61. "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." Ano ba ang gospel? Means good news. What is the good news to the poor? Hanggang ngayon may utang ka pa rin. Is that good news? Hanggang ngayon naghihirap ka pa rin. Is that good news? Ang sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. At isinara na ang ating Panginoon. Nung nakatinginan sila lahat, kasi binasa nga tiningnan nila. Wala sinabi ang Panginoon. Yun lang, binasa niya yun. Nakatingin na lahat sila sa Kanya. Nagulat sa sinabi niya. Dahil powerful yung pagkakabasa. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Yun siya sabi ng Panginoon eh. Dito sa binabasa niya, "He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to set liberty." He has sent me to heal the brokenhearted. Kaya nakatingin sila lahat sa Kanya. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Na parang yung nagsasalita, siya mismo. Amen? At sinabi ng Panginoon, verse 21, pag tinuloy niyo yung basa, "And He began to say to them," today, not tomorrow, today, "the scripture is fulfilled in your hearing." Amen? Today, this is scripture. Ang tinutukoy niya yung binasa niya. Ano yung binasa niya? "The Spirit of the Lord has anointed me. Is now upon me. And He has sent me." Sabi niya, today, this is scripture is now fulfilled in your hearing. So ano naging reaction nila? Naghahanap po sila mga kapatid. Bakit? Na-realize nila eh. Sabi niya, paano? Pag sinabing today, it is fulfilled, di siya ang nagbasa nun eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So they're offended. Maliwanag po ba? Kaya sabi ng Panginoon, ganito sabi ng Panginoon. Tuloy natin yung basa. "Then He said, Assuredly I say to you, no prophet accepted in his own country. But I tell you, truly, many widows were in Israel in the days of Elijah," yung panahon ni Elijah, "when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was great famine throughout the land." So, ibig sabihin, nung panahon ni Elijah, mga kapatid, nagkaroon po ng taggutom. Amen? Hindi umulan, 3.5 years. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At ang sabi dito mga kapatid, maraming balo, maraming widow sa Israel nung kapanahonan ni Elijah. Sino ba si Elijah? Prophet po yun. Maliwanag po. Pero, ang sabi po dito mga kapatid, "But none of them was Elijah sent except to Zarephath in the region of Sidon to a woman who was a widow." Naiintindihan niyo po ba yung mga kapatid? Dito nangangailangan ng tulong. Dito nangangailangan ng ayuda sa bayan ng Israel. Amen? Maraming widow. Naroon si Elijah. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi siya inutusan doon. Saan siya inutusan? Doon sa Sidon. Ano yung Sidon? Lugar po yun ng mga Gentile. Lugar po yun na kung saan doon nakipaglaban sino yung ng Greece? Si Alexander the Great. Doon sa lugar na yun, mga kapatid. Mga Gentile po yun. Mga sumasamba po sa Diyos-Diyosan yun, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? Yung isang widow doon pinapunta ng ating Panginoon. Panahon ng taghirap, hindi dito pinadala si Elijah sa ibang bayan.
Amen? So, ano ba kung titingnan nyo? Ano ba kahirapan eh? So, kung titingnan nyo, ano yung binibigay ng Diyos? Mahirap ang buhay ng tao. O, talaga bang maghihirap sila? Hindi po. Nagpadala ang Panginoon, sinugo niya si Elijah sa ibang bayan para ano? Bigyan ng biyaya yung widow doon sa mga taga-Gentile. Kaya pag tinignan niyo, binasa niyo yung widow na yun, mga kapatid, di ba? Sabi doon, ano po ang tawag niyo doon sa hindi naubos yung oil? Ha? At yung tinapay, hindi naubos. Di ba? Supply po yun. May supply. Abundant supply, tuloy-tuloy. Naghihirap. Kaya sabi doon, mga kapatid, hanggang sa ibalik yung nagkaroon. Halimbawa, nawala na yung panahon, natapos yung panahon ng tagutom, hindi sila nagutom. Panahon ng tagutom, hindi sila nagutom. Sinuplayan sila. Anong tawag natin doon? God is providing. Amen? Pero yung provision na yun, hindi nila naranasan. Hindi naranasan ng bayan niya dito sa iba. Nagpatuloy pa ang Panginoon, at ang sabi ng Panginoon dito, sabi niya, many lepers were in Israel in the time of Elijah. Ibang panahon na to, kay panahon naman ni Elijah. None of them was cleansed except Naaman the Syrian. Oh, everybody say amen. Oh, nakita niyo mga kapatid, ano yung reaction nila dito pag binasa niyo? So all this in the synagogue, when they heard these things, were filled with joy. No, they were filled with wrath. Galit na galit po sila. Why? Kasi yung mismong nagsasalita ay Hudyo. Same reaction. Yung widow, maraming widow, hindi pinadala si Elijah. Eto naman, maraming lepers, decision, sakit yun, di ba? Hindi rin pinadala sa kanya. Si Elisha, panahon ni Elisha. At ang pinagaling ng leper ay isang Syrian. Sino po yun? Si Naaman. Maliwanag po. So, kung titingnan nyo doon mga kapatid, yung puso ng Diyos, nandun sa dalawa eh. Yun po yung to prosper you, to provide for you, and to heal you. Amen po? Kaya sa panahon ngayon mga kapatid, kung ipinangaral yung blessing, alam ba, taghirap ngayon, sasabihin niya, gospel, ano yan? Wealth gospel. Di ba? Pag pinangaral mo naman, dahil maraming may sakit, pinangaral mo naman, ang Diyos nagpapagaling, ay, delikado yan. Ano yan? Puro healing yan. Puro healing. Gospel healing. So, pag ikaw ngayon nakarinig ng ganyan, ma-intimidate ka na. Alam mo sabihin, ma-intimidate. Hindi ka na maniniwala. Tama po ba, mga kapatid? Kasi, ay, prosperity, ay, wealth, ay, healing. Oh, hindi ka na naniniwala. Amen po? Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, bakit ang tao hindi nakakatanggap? Hindi tumatanggap, walang natatanggap. Paano o bakit ang tao tumatanggap? Bakit ang tao natatanggap o tumatanggap? Gusto sabihin dito ng Panginoon mga kapatid, kung bakit tumanggap yung Syrian ng kagalingan, bakit tumanggap yung taga Sarepta ng blessing? Gusto sabihin ng Panginoon dito, hindi ito dahil sa pagsunod niya sa kautusan. Ito ay dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? People, the reason people receive, it is not because of you loving God. It's not because of you keeping the law. It's not because of you. Hindi dahil sa atin na, kasi ako tapat, kasi ako sumusunod. Hindi. It is because people receive because God's love for you. Amen po mga kapatid. Gusto ng Diyos mga kapatid na ang glory ay sa Kanya. Kaya nga tama-tama yung sinasabi ni Pastor Sonia to say yes and to say amen, mga kapatid, to the glory of God through us.
Nag-glorify mo ang Diyos kapag tayo ay uma-agree sa sinasabi ng Panginoon. Amen. God is good and His mercy endures forever. Even in this time of crisis, mga kapatid, still, God is good and His mercy endures forever. Anumang sitwasyon mo sa buhay, anumang kalagayan mo sa trabaho mo, sa pamilya mo, God is good and His mercy endures forever. Amen. Ayaw ng Diyos, alam niyo ang gusto ng Diyos, yung lahat ng glory sa Kanya. Amen. Kasi pag hindi ka halimbawa, sinabi ng Panginoon, ang Diyos ang nagsusupply sa'yo. Hindi ka nag-react. Ang gusto mong sabihin, kung hindi ako magtatrabaho, wala akong kakainin. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Kung hindi ako gagawa, maraming umaasa sa akin ang magugutom. Yun ang sinasabi mo. Kaya, ang glory, kanino? Sa'yo. Kaya ako kumakain, kaya ako nakabili ng ganito, kaya ako meron ganito, dahil sa akin. It's my glory. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, walang glory sa atin. Ang lahat ng glory sa Kanya. Amen. Kaya sila nagagalit. Galit na galit sila. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. God wants na wala tayong i-deserve. Ano mang tinatanggap natin sa Panginoon does not deserve. We don't deserve. Kahit yung kaligtasan, hindi natin deserve yun. Hindi yung, ay naligtas ako kasi mabait ako eh. Kasi matino akong tao. Kasi mapagmahal ako sa magulang ko, kaya ako naligtas. Kaya ako nandyan sa church na yan eh. No! Pag sinabi mo yon, ang glory nasa iyo. Tama? Ikaw yung mabuti, ikaw yung magaling, ikaw yung maayos. Ayaw ng Diyos. Kasi anumang glory na ginagawa natin, ay madumi sa harapan ng Diyos. Bakit tayo magkakaroon ng glory kung sa simula pa lang tayo ay pinanganak ng makasalanan? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sino pinanganak ditong matino? Sino pinanganak ditong malinis? Wala. Kahit na isang goal na sinasabi natin hindi pa nagkakasala, ay may stain. Anong stain? Yung dugo na nananalaytay tayo dyan ay dugo ni Adan. Tama? Ang dugo ni Adan ay madumi. Kaya nga hindi mo pwedeng ialay ang buhay mo, yung dugo mo, ialay mo kay Lord. Hindi. Bakit? May stain, may madumi. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos na makapangyarihan, eternal, Diyos siya na hindi nakikita, naging tao para ano? Ialay niya yung kanyang buhay. Siya ay kailangang magbuwis ng dugo, yung dugong malinis. Ang Diyos din ang nagbigay yung kanyang anak. Amen! Kung naiintindihan natin yan, you are just beginning to receive the truth. Maliwanag po. Kaya nga, ibig sabihin, yung taga-Sidon, yung widow na yon, tumanggap siya na, so tayo, hindi tayo tumatanggap, hindi based sa law. Kasi sabi ng law, ang law is about you. It's about you. Law. You shall not. You shall not. You shall not. It's about you. You must do this. You must do this. But grace is about Him. Ano sabi niya? I will bless you. I will protect you. I will heal you. It's no longer about you. It's all about Him. All about God. It's not about the law.
Everybody say amen. Amen. It's not about how faithful you are. It's about God's faithfulness to you. Amen. Kaya kung tutusin, ano nga ba yung pagmamalaki mo? Malusog ako, malakas ako. Mag-iipon ka, magtatrabaho ka. Sabi ng Panginoon sa Bible, bukas, mabawian ka na ng buhay. O, di ba? Kaya aalihin mo yung yaman ng mundo kung ang kapalit naman nito ay kaisa-isang mundo. Everybody say amen. Nawa, pumasok yan sa isip at puso natin, mga kapatid. Provision and help comes by grace. And this is the message na hindi kayang tanggapin ng mga taong nasa ilalim ng kautusan. Ayaw nilang tanggapin ito. Mahirap silang tumanggap dito. Kaya pag sinasabi ng Panginoon, I have blessed them because I love them. They are blessed, they are healed because of grace. By the grace of God. Ang sabi ng Lord, no, 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 no. Ang sabi ng mga Israelita, no, 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 no. Kami ang i-bless mo kasi historically, kami yung bayan mo. Kami ang pagpalain mo kasi kami yung bayan mo. Kami yung binigyan mo ng kautusan. Amen po mga kapatid. Kami, pero hindi mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon is not about you doing. It is about God doing. Ang Diyos ang gumagawa, hindi ikaw ang gumagawa. Everybody say amen. It's not your faithfulness, it's God's faithfulness. Kaya nga, alam nyo, pag ang salita ng Diyos ay binabasa lang natin at nagtuturo tayo ng ganito mga kapatid, tuturo tayo ng ganyan, binabasa natin ang Bible, dinadala natin siya kung ano yung sinasabi ng Bible, no problem. Amen? No problem. Sabi niya, uwi yan, natutunan ako, may naiintindihan ako, ay ang ganda, ang galing, may natutunan ako. But, kapag ang salita ng Diyos, dinadala mo na kung saan dapat itong dalhin. Katulad ng Panginoon sa Kristo, He is now demonstrating His grace. Paano ginagawa ng Panginoon? Nagpapagaling siya. Di ba sabi doon? Sabi niya, Hilda, sabi niya, I am sent to heal the broken-hearted. Ano pag sinabing broken-hearted? Yung mga namumroblema, yung mga depressed, yung mga anxious dyan, yung mga nag-aalala dyan, na sabi, lahat sila maliliwanagan. Maliliwanagan na sila. Pagka gagawin na ng Panginoon yan, doon na nagkakaproblema. Doon na may nagre-react. Pag sinabing pagpapalain ka ng Diyos, pagagalingin ka na ng Diyos, yung mga bulag makakakita na, magkakaroon na ng liwanag, doon na nagkakaproblema. Ayaw na nilang maniwala. Amen! Amen po, mga kapatid. Amen. Everybody say amen. Amen. It is not your faithfulness. It is His faithfulness. Hindi yan kung gaano mo kamahal ang Diyos. No. Doon yan sa kung gaano ka kamahal ng Diyos. At kung naiintindihan natin mga kapatid, na tayo po ay napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future, that's the time you can receive healing. Pag yan naintindihan mo, kaya mong intindihin. Ito, alam niyo mahirap maintindihan mga kapatid, yung ang Diyos ang nagsusupply, hindi ikaw. Ang Diyos ang gumagawa, hindi ikaw. Pag naintindihan mo yan, may matatanggap ka sa Panginoon. Matatanggap mo ito. Palakpakan po natin ating Panginoon. Matatanggap mo yung provision, matatanggap mo yung healing. Amen po. Amen. Everybody say amen. Amen. Now, another, tingnan nyo dito, tuloy natin yung basa sa verse 29 o 28. So all those in the synagogue, when they heard these things, they were filled with wrath. Nagalit po sila.
Hindi kasi nila naintindihan, hindi nila alam. So, and rose up and thrust him out of the city and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down over the cliff. So, dito tayo mga kapatid. Ibig sabihin yung galit ng mga taong sumusunod sa kautusan, nasanay silang sa sarili nilang pagsisikap. Sanay na sila, kailangan kong magsikap, kailangan kong magpakabait, kailangan kong tumino. Yung mga sanay sa ganito mga kapatid, na kailangan pagbutihin ko sarili ko, magpakabait ako. Sila yung galit na galit. Kapag sinasabi, hindi sa iyo yan, hindi ikaw yan, ang Diyos ang gumagawa dito sa buhay mo. Hindi ikaw. Amen? At ano sabi dito mga kapatid? Gusto nilang patayin ang ating Panginoon. Tama po? Gusto nila siyang itulak. Linano nilang patayin ang Panginoon. Ito ang tanong mga kapatid. Sumusunod sila sa kautusan. Ay isa sa utos, huwag kang papatay. Pero dahil dito, gusto nilang patayin ang Panginoon. So, ibig sabihin, di ba? Loyan eh. Nakuha niyo po, kung ano yung sabi, huwag kang papatay, pero tutulak eh. Tingnan niyo pag binasa niyo sa Tagalog. Gusto siyang patay, itutulak siya para mamatay eh. Sino ba nagplanong patayin siya? Di ba sila rin? O, nakuha niyo mga kapatid. Yan yung mga sumusunod sa ilalim ng kautusan, mga teachers of the law. Kung ano yung pinagbabawal ng kautusan, yun ang gustong-gusto nilang gawin. Amen. Then verse 30. Sabi dito, then passing through the midst of them, he went his way. Passing through the midst of them, he went his way. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Gusto nilang patayin ng Panginoon, di ba? Pero ano ginawa ng Panginoon? Tinulak siya. Ay, pinatras siya. Atras, hanggang sa dulo. Dito. Nasa dulo na siya mga kapatid. Pagdating dito sa dulo, lumakad lang ang Panginoon. Everybody say amen. Bakit? Kasi hindi nila kaya saktan, hindi nila kayang galawin ang Panginoon. Hindi nila kayang patayin. Amen? Ito ang ating Panginoon. Siya yung maganda at perfectong halimbawa ng Psalms 91. Di ba? Na prayer of divine protection. Ano yung prayer of divine protection? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalms 91, sabi ng Panginoon, because you made the Lord who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall come before you. Amen? Shall come before your dwelling. No evil shall come before your dwelling, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion, the serpent, you shall trample underfoot. Maging ahas, hindi makakapanakit sa kanya. Amen? Amen po mga kapatid. Siya yung larawan. Kaya nga sabi ng Panginoon, iaalay ko ang aking buhay. Ibig sabihin nito mga kapatid, walang makakagalaw sa Kanya, walang makakapanakit sa Kanya, unless He decide so. Hindi siya pwedeng hulihin. Akala na basta-basta saktan ng Panginoon, hindi po nila masasaktan. Why? Siya po yung Psalms 91 na iniingatan ng ating Diyos, ng Ama, nang siya ay magkatawang tao. Maliwanag po ba? Dito tayo mga kapatid, alam nyo, nung namatay ang Panginoon sa krus, akala natin nung namatay siya, naghihingalo. Paano ba namamatay yung mga naghihingalo? Hinahabol yung hilinga. Tama po ba mga kapatid? Amen? Hindi po gano'n ang Panginoon. Nung namatay ang Panginoon, hindi niya hinahabol yung hininga. Siya ang nagbigay, i-dismiss the Holy Ghost. Sabi niya,
It is finished. And He gave up. Hindi yung, hindi. Ganito siya. Bumwesto siya, mga kapatid. And He gave up na bumwelo siya. Kaya siya, nirelease niya. Na para siyang nag-release ng batalyon. Go! Amen! Ito ang sinusunod natin. We are following Jesus, who is the winner, the champion. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala manalaki sa Kanya. Hallelujah. Naliliwanagan po ba tayo, mga kapatid? Amen. 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 Kaya unawain natin ito, mga kapatid. Pagdating sa kautusan, sa Galatians, si Paul ang nagsabi. Kasi maraming nakikipaglaban sa kautusan, kailangan natin sumunod sa kautusan, kailangan tuparin natin ito. Ngayon na tayo po ay born again na, masusunod na natin ang kautusan. No, walang mixture, mga kapatid. Maraming pinaglalaban ng kautusan, pero alam nyo kung ano yung isang hindi nila pinaglalaban, kailangan tuparin. Yung pagtutulik. Yung circumcision. Sabi nila, ceremonial yan. It's not ceremonial kasi utos yan ng Panginoon, wala pang law. Wala pang command. Bago pa ibigay ng Panginoon si Abraham, di po ba mga kapatid? Pinuli yan kay Abraham na bukas tuliin mo yung ano. Kasi yun ang tanda na ikaw ay Hudyo. To be a Jew, at pumasok ka sa kanilang bilang Hudyo, sila kasi yung Hudyo, sila yung pinangakuan ng Diyos, para maging Hudyo ka, you must be circumcised. Amen po? Pero sabi ng Panginoon sa Galatia, ito siya sabi ni Paul, mga kapatid, indeed Paul say that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Noon pa man, mga kapatid, it is a command para maging Jew ka. So kung gusto mo maging Jew ka, hindi tayo Hudyo dito, di ba? Amen? Kung gusto mo maging Hudyo ka, magpatuli ka. So, kung sino man daw ang tuli, Christ will profit nothing. Ibig sabihin, wala kang mapapakinabang kay Kristo. Kung ito ang gagawin mong batayan, kung ito ang gagawin mong basihan, mga kapatid. Ulitin ko, itong law ang dahilan, mga kapatid, kung bakit marami ay napufrustrate yung grace ng Panginoon sa buhay nila. Akala mo yung law, yung Ten Commandments na hindi. Once na inisip mo na etong gagawin ko, susundin ko to, you are under curse. You are under the law. Maliwanag po ba? So, the number one problem sa Church of Galatia, mga kapatid, kaya nga si Paul ay matindi ang mga salita ni Paul dito. At sinabi pa ni Paul, mga kapatid, as many as are of the works of the law, they are under the curse. 3 verse 10. Sa Tagalog, pakibasa niyo po. 10. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang tupa. Yan. For us, dito na, tama na, okay na yan. For as many as are of the, pakiulit? As many, Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. nasa ilalim ng isang simpa. Everybody say amen? So, yung ibig sabihin dito, mga kapatid, yung law, ito ang something sa law. Alam natin lahat kung ano law, di ba? Ang law is perfect. Righteous, perfect. Kaya nga sinasabi dito, mga kapatid, it is perfect, but hindi ganito kayang gawing perfect. The law is perfect, and it cannot make you perfect. Because the law is perfect, makinig tayo, mga kapatid. Because the law is perfect, the law must punish you. Kailangan niyang magparusa. Unless, kung hindi siya magpaparusa, hindi na ito law. Ganun ang law. Batas yan eh. Hindi mo pwedeng, pag nagkamali ka, parusa ka talaga.
Kaya sinasabi dito mga kapatid, if the law is perfect, a sinful man can anyway say na kaya kong sundin yan. Perfect yun eh. Ang tao hindi perfect. How can you do it? At ang law, mga kapatid, hindi, kailangan niya mag-punish, kailangan niya magparusa. Kung hindi siya magpaparusa, hindi na yan law. Walang bendalo. Ha? Ngayon naririnig nyo, bendalo, di ba? O, kita nyo naman nangyari dahil sa bendalo, nagka-benda-benda na yung ulo. May mga benda na yung ulo, mga kapatid eh. Nabendahan. O, di ba? Ang law, kailangan mag-punish pag mali. Kailangan mag-punish. At ang Galatians, mga kapatid, because they are turning to the law. They are turning back. Bumabalik sila, yun ang problema sa Galatians. Bumabalik sila. Maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid, nung maging born again sila, bumabalik sila sa kautusan. Ano yun? Yung alam nilang tama, yun ang gagawin nila eh. Basta hindi ako gagawin, basta ganito ako. Standard ng tao yun, hindi standard ng Diyos. Ang kailangan ng tao, mga kapatid, alamin mo, naiintindihan mo, hindi mo kaya sundin yan, so kanino ka lalapit? Sa Panginoong Kristo. Sa Kanya ka lalapit. At pag lumapit ka sa Panginoon, siya ang magtuturo sa iyo. Tungkol sa iyong kaligtasan, tungkol sa iyong kabanalan, ang Diyos ang magtuturo. Ang Panginoong Kristo ang magtuturo. Tuturo sa iyo. Si Jesus Christ ang magtuturo sa iyo. At si Jesus Christ, siya mismo ang iyong kabanalan. At maging yung katwiran, mga kapatid, hindi ikaw yung gagawa ng katwiran. Kapag na kay Kristo ka, pag lumapit ka kay Kristo, siya ang magiging katwiran mo. Amen, hindi yung sarili mo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Everybody say amen. So, ito ang problema sa law. The moment you step into the law, na sabi mo, ito gagawin ko. Ito ang susundin. Instead na yung grace, mga kapatid, na aasa ka sa Panginoon, magtitiwala ka sa Panginoon, at sabi mo, ito ang susundin ko. Then, ano na? Yari ka na. Bakit? You cannot do it. And you are under curse. That's why, yung church in Galatians, na-experience nila, nakikita nila yung mga proof, yung mga evidences of the curse. Ano yung mga evidences ng curse? When you are stressed. When you are depressed. When you are sick. Tama po ba? That's part of the curse. Yung problematic. That's part of the curse. Nakikita nila yon. At ang sabi ng Panginoon, bakit nangyayari sa inyo yan? Because you are turning to the Lord. Amen? Amen po, mga kapatid. So, sabi nila, hindi, Kristiyano na kami. Ang Kristiyano, wala nang sumpa yan, wala nang mga curse na tatanggapin yan. Dito tayo mga kapatid, wala nga ba? Ang sabi ni Paul, mga kapatid, if anyone preach to you, even we, mangaral sa inyo, o anghel na bumaba mula sa langit at mangaral na iba sa ebanghelyong ipinangangaral namin. Ano sabi ng Panginoon? Sumpain siya. Atima yun, atima. You are under curse. If anyone, sabi niya, if anyone teach you, sa verse, mababasa yan dito, no? Ito, basahin natin. Inulit niya sa verse 9, sa verse 8 simula. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Unang accursed. Number 2, verse 9. As we have said before, so now I say again, inulit, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, merong double accursed. Amen po? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung may mangaral daw na iba sa ebanghelyo na ipinangaral namin, sumpain siya. And if anyone preaches to you
verse, any other gospel to you than what you receive. Iba sa tinanggap nyo. So, alam nyo dito, kaya dito tinitingnan mga kapatid, paano natin malalaman na hindi mali yung pinakikinggan natin kung hindi nga tayo regular na nakikinig. Regular na umaaten. Tama mo ka mga kapatid? Ay, para-pareho lang na yan. Kahit sama na mo. Ayun na nga dito mga kapatid. Paano malaman? Hindi ko sinasabing tayo yung nagsasabi nito, pero ito ang gusto nyo. Kaya nga, we feed from the ministry the Chudakan. Chudakan, ano yung Chudakan? Meditate. Meditating on the Word. And rightly dividing the Word. Ayun po mga kapatid. Purihin ng ating Panginoon. So, alam nyo, kaya nga ito mga kapatid, alam nyo po ba, kapag tayo ay nasa ilalim ng curse, ng sumpa, ang lahat ng bagay sa buhay nyo nag-slow down. Baga sa blessing, ang tagal. Pinaghirap, hindi pa. Ang bagal. Para siyang, mga kapatid, para siyang computer na may virus. Napasukan ng virus, sabi niya, pag-click mo ng gano'n, loading ng loading. Okay yan, okay yan. Ang tagal ng loading pa rin. That's under the curse. Amen? Yun ang kalagayan ng tao. When you are under the curse, everything slows down, everything is back down. Kaya nga alam niyo po, yung salita ng Panginoon, yung salya, yung prosperity. Yung word na prosperity, in the Greek word, in Hebrew word, it is for success, prosperity, to prosper. Alam niyo po yun, ang word nun, it means move forward. Tingnan niyo, kung nandito kayo sa under curse, yung prosperity doon, kaya pinagpapala ka ng Panginoon for you to move forward. Move forward. Amen? Yung magkaroon ka ng progress. Yung buhay mo magkaroon ng progress. Diba? Sometimes, kaya nakikita natin, sometimes, may mga sakit, may mga karamdaman na dinadala yung ibang mga Kristiyano sa panahon ngayon, mga kapatid, nakikita nila yung sakit nila, parang walang progress. Diba? Tapos nagtataka sila, ano nangyari? Sabi ni Paul, you are turning back to the law. Bumabalik ka sa kautusan. You are under curse. Ayan po. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Are you learning mga kapatid? Amen. Ito ang natututunan natin dito. Alam niyo, gusto ng Panginoon na i-prosper tayo. Means, move forward. Mag-move forward ka. Makawala ka dyan sa curse na yan. Amen mga kapatid. Amen. Anything sa buhay natin hindi nagpa-progress, ang sabi ni Pablo mga kapatid, because you are under the curse. Bakit ka under curse? You are following the law. You are not following grace. Amen? So sa mga preacher, mga kapatid, ang nangyayari, because they do not preach the gospel of grace. So I prefer to preach the gospel of grace. Maliwanag po ba? Amen? At sa mga anak ng Diyos naman, mga kapatid, maybe, kung bakit para under curse tayo, kung ano nangyayari nakikita natin sa buhay natin, sa sitwasyon sa buhay natin, maybe, you are trying to keep the law. You are trying to keep the law. Kaya sabi ni Pablo, nasaan yung blessedness? Nasaan yung sinasabi niyong biyaya ng Diyos? Amen? Nasaan? Oh, ang buti ng Panginoon. Blindness ako ng Panginoon. Tapos, linggo, hirap na hirap kang umatin. Nasaan ang blessing? Amen? Nasaan yung blessedness? Alala ko ba? Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Everybody say amen. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, as many as are of the works of the law are under curse. Take note, hindi sinabing
as many as you break the law, you are under curse. No. As many as are of the works. When you step in, nasabi, ito susundin ko. Ito na lang gagawin ko. Kahit hindi ako magsimba. Basta mabait ako. O basta matino ako. Basta hindi ako mag-isip ng masama. That is the work of the Lord. You are under curse. That's why slow down. Amen po! Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Isa pa palakpakan natin ang ating Panginoon. So the law is holy. Kaya nga, sinful man does not in any way think that they can keep the law. Tama? Kahit sa paanong paraan, papaanong paraan, wag mong iisipin na kaya mong sundin ang kautusan. Amen? Ang kailangan mong gawin, lumapit ka sa ating Panginoong Yesu Cristo. Siya lang. Kung gusto mo ng kabanalan, si Jesus Christ ang kabanalan mo. Kung gusto mo ng righteousness, si Jesus Christ ang magtutulong sa iyo. Ganyan tayo turuan ng Panginoon sa holiness. Amen po ba, mga kapatid? Ang New Testament ay nagdadala sa atin doon sa highest standard ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang kautusan, ang sinasabi lang ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. No? Doon sa mga sabi niya, huwag kang magnanakaw, hindi niya tinuturo doon, mga kapatid, na magbigay ka. Maliwanag po ba? Ang Panginoon, under the New Testament, tinuturo na dito, mga kapatid. Sinasabi dito na pagpapalain ka ng Diyos, at dahil sa pagpapalain ka ng Diyos, magiging pagpapala ka sa iba. Ibig sabihin, natututo kang magbigay sa iba. Marami ngayon ang hindi nagnanakaw pero ubod ng kori. Amen? Alam niyo ito, makating tayo din mga kapatid. May nagsabi, ito narinig ko rito, sabi ni Pastora Sonia, ng mga nagbabasa, nakikita doon sa social media. Hindi sa lahat sa social media, pero piliin natin yung nakakapagpalakas. Yung nagko-contribute, nagbibigay. Sabi nga ng Panginoon, di ba may sinabi ang Panginoon, sabi na, yung hindi laban sa akin, ay panig sa akin. Di ba? Tama? Hindi naman laban. Di ba sabi ng mga alagad, Lord, may nangangaral doon. Gusto mo patigilin namin? O, nagbabasa pa ba kayo dyan, mga kapatid? Kaya nga sabi, magbasa kayo eh. May nangangaral doon. Ikaw rin ang pinangangaral nila. Gusto mo patigilin namin, Lord? Sabi niya, hayaan niyo lang sila. Ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Ano yung sabihin nito, mga kapatid? Hindi lahat ng social media nakakasama. May mabuti. Kaya nga dito, mga kapatid, minsan ako nagsishare din mismo. At narinig ko rin minsan, sabi niya, ito tama, mga kapatid, no? Sabi niya, kung nasaan ang iyong puso, ano sa susunod? Ulit, mali. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ano daw? Naroon ang iyong puso. Kaya nga, kapag tayo nagbibigay, sabi niya, ay, wag, ang laki, ay, wag. Ayaw magbigay. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kasi hindi nila alam kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Ang ibig sabihin, sabi niya, ang kailangan ng Diyos, bakit tayo nagbibigay sa Diyos? Kailangan ba niya ng pera? Hindi. Actually, hindi. Ang kailangan ng Diyos, yung puso. Yung puso niya. Tama? Kasi kung nasa ang kayamanan mo, ibinigay mo sa Diyos,
nakikita niya, ang kailangan niya hindi kayamanan mo, yung puso mo. Eh, pag tayo natuto sa Panginoon, mga kapatid, pag nagbibigay tayo, hindi obligasyon. Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? Nagbibigay ka sapagkat pinagpapala ka ng Diyos. Hindi para magkaroon. Meron ka na. Kaya nga, kung naiintindihan mo to, you will receive provision and healing in your body. Everyone say amen. Amen. Oh, kaya nga, yung pag-ibig, mga kapatid, pagdating sa pag-ibig, sabi, di ba, sabi niya, huwag kang mga ngalunya. Tama? Amen? Oh, hindi naman ang ngalunya. Hindi naman niya mahal yung asawa niya. Kung ano-ano iniisip. O kung sino-sino tinitingnan na babae. Di ba? Bago pa sabihin ng Panginoon na yung mag-isip ka sa iyong kapwa, mga kapatid, bago pa sabihin ng tao yun, ng Panginoon yun, dumating dito. Ang tao lahat nag-iisip ng ganun. Hindi nga siya nangangalunya, mga kapatid, pero kung ano-ano iniisip, kung sinong-sinong gustong, sana siya yung asawa. Nakuha niyo po ba? Amen, mga kapatid. Pero nung dumating yun, nalaman nila, mali pala yun. Sabi naman nila, mga kapatid, hindi ko na ginagawa yan. Hindi na ako nangangalunya. Hindi na rin ako nagtitingin-tingin dyan. Hindi na ako nadaan sa mga, kung ano mga nasa social media na, hindi na yung tinitingnan ko. Oo nga, ganun. Pero yung relasyon nyo, wala ka pa rin pagmamahal sa asawa mo. Hindi tinuturo doon yung pag-ibig. Ang pag-ibig natin, mga kapatid, ay ito ay commitment. Ang pag-ibig ay commitment. Amen? Pag nagmamahal ka, committed ka. Pag nagmamahal ka, you are looking for the good of your wife. Hindi ka nag-isip ng masama sa kapwa mo. At maging pa, kahit na pati yung mga season niya, mga kapatid, na sumpungin yan, mga kapatid, kaya mong pagpisan yan. Naiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Ito nga ang sabi, mga kapatid. Kung tayo po, kaya nga sabi, hindi ko alam kung kaya maabutan natin to kasi dahil sa oras. Palakpakan nga po muna natin ating Panginoon, mga kapatid. Kasi, kung tayo ay mayroon pag-ibig, di ba? Ang pinakadulo, love eh. Di ba? Pinakamahalaga. Tama? Sabi niya, hindi circumcision, hindi uncircumcision, but faith that comes through love. Di ba? Hindi basta pananampalataya. Sabi, ako may pananampalataya ko ganun-ganun. Pero without love, di ba? Love yung pinaka-dulo, pinaka-sum. The sum of the law is love. Tama? Amen? The whole law is love. Kaya nga, kung ikaw ay may pag-ibig na totoo sa puso mo, dito tayo tingnan, kapatid. Kung ikaw may pag-ibig, do you think kaya mo magnakaw? Kung may pag-ibig ka? Kung may pag-ibig ka, kaya mong pumatay? O, di ba? Kung may pag-ibig ka, kaya mong mag-isip ng masama sa kapwa mo. Kung may pag-ibig ka. Tama? Kung may pag-ibig ka, kaya mong maggulang? Lahat ng magulang? Okay, yung magulang. Kung may pag-ibig ka, kaya mong manlamang ng kapwa? Tanong yan, mga kapatid. Kung may pag-ibig ka, kaya mong magsinungaling? Sa mahal mo? Tama? Kaya nga yung mga nagmamahal talaga nagsasabi ng totoo yan eh. Amen? Kung may pag-ibig ka, kaya mong mandaya. Kaya mong manloko kung may pag-ibig ka. So the whole law, isa mo yan, isa lang yan. Pag-ibig, ang wala. Kaya the first fruit of the Holy Spirit, fruit mga kapatid, hindi gift. Fruits of the Holy Spirit. Siya po yun eh. Number 1, love. Amen!
Sabi niya, when the Holy Spirit comes to you, He will give you the power. You will be witness. You shall be testimony. Start believing in love. Perfect love casts out fear. Amen po mga kapatid. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Overtime na ba? So alam niyo dito sa Galatians, di ba may sinabi ang Panginoon dito, sabi niya, noon, ngayon nakilala niyo na ang Diyos. Ya? Ngayon kilala niyo na ang Diyos. Sino ang nakakilala na dito sa Panginoon? Taas yung kamay. Amen. Oh. Taas na ang pwede. Yun naman. Parang gusto nakakaunti, hirap pang gawin, you know? Ano ba? Ha? Parang lang taas ang kamay. Oh. Wala tuloy sasabihin ko. Alam mo, si Paul mas perfect siya. Mas accurate siya. Kaya sabi niya, hindi sa nakilala ng Diyos, kundi ngayon, nakilala na kayo. Siya ang nakakilala sa inyo. Di ba? Sa Galatians chapter 4 verse 9, nababasa po ba natin yan dyan? O, pakibasa. Galatians 4:9. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa Yan. at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong palitin sa mga iyon? Oh, lakas mo, Pastor Ray, kasi para malakas. Kaya mo ilalakas para malakas. Di ba? O ano, sabi, pakisabi. Ay, pakisabi tuloy, pakibasa. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Yan. Dito tayo rin ng kapatid. Ito yung old system na sinasabi dito. Minsan, inisip nyo na ba ito mga kapatid nung mabasa nyo to? Na, ngayon nakakilala na kayo ng Diyos. Ngayon nakilala nyo na ang Diyos. Pero mas tamang sabihin, kasi si Paul mas gusto niya yung eksakto eh. Pero mas tamang sabihin, ngayon nakilala na kayo ng Diyos. Kasi hindi tayo yung naghanap sa Panginoon eh. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, nako, ikaw, nako, oh. May kapupulutan ka na eh. Kung hindi na ako nakakilala sa hindi ko talaga nakilala ang Panginoon, siguro ganito ako, ganito ako. Hindi. Ang totoo, ikaw ang nakilala na ng Diyos. Hindi ikaw nakahanap, ang Diyos ang naghanap sa iyo. Si Jesus Christ ang nakasumpong sa iyo. Hindi mo siya nasumpong. Wala kang may pagmamalaki. Na para bang magpapasalamat anak at nakilala mo na, naalaman mo yung daan pabalik. Di ba? Salamat anak at ay salamat at nasumpungan mo yung pabalik. Di? Lumabas ang ama, yung 10, ano yun, 10, ano? Yung 10 tupa, di ba? Iniwan niya yung 99, hinanap yung isa. Ganon din yung alipughang anak. Tama? Nasaan doon yung ang Diyos, yung ama yung lumabas? Kasi hindi naman yung anak hindi siya ang una nakakita sa tatay niya. Pero nag-rehearse na siya mga kapatid. Ganito ang sasabihin ko pag nakita ko siya, babalik ako sa ama ko. Pagbalik ko ito, sasabihin ko, ituring na lang niya akong alipin. Balik siya mga kapatid. Ganun pa siya. Malayo pa siya mga kapatid. Nakita niya siya ng ama. Diba? Amen? Yun ang ama. Yun ang Diyos. Walang taong ganun mga kapatid. Na ibig sabihin doon, kaya nga malayo pa siya, nakita na siya. Ibig sabihin, simula nung umalis ka, wala nang inisip ang ama mo na bumalik. Isang araw babalik ka. Laging nag-aabang. Kaya makakita lang ng niya, ulo ng anak yun ah. Buhok ng anak yun ah. Parang kulot.
Yung tatay ang tumakbo papalapit. Hindi yung anak, Ama, sorry! Hindi. Yung tatay ang tumakbo papalapit sa kanyang anak. Yung tatay ang tumakbo, yung tatay ang yumakap, yung tatay ang humalik. Amen. Yung tatay ang nag-utos na isuot sa kanya ang kanyang panganyapa. Suotan siya ng singsing. Yung tatay ang gumawa ng lahat para ang anak ay makabalik sa kanyang kinalaman. Everybody say amen. Amen. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang biyaya ng Panginoon. Ganyan ang nangyari sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo nakasumpong, siya ang nakasumpong sa atin. Kaya ang tanong dito, mga kapatid, ngayong nakilala na kayo ng Panginoon, bakit kayo bumabalik uli? Sa lumang tuntunin, sa lumang sistema. Ano yung lumang sistema, mga kapatid? Sabi nito, yung word dito, mga kapatid, sa English, but now after you have known God, or rather, are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? Weak and beggarly, that's how he described the law. Pag bumabalik ka sa kautusan, yung system ng kautusan, that is weak and beggarly. Weak, pag tinignan niyo yung kahulugan niyan, the same weak, the same na ginamit yan sa four gospel, yung kapag nagpapagaling ang Panginoon, pinagagaling niya yung mga may sakit, yung mga weak, yung mga may sakit, yung may mga diferensya. Amen! The same word. Ganon din po, mga kapatid, yung beggarly. Bakit beggarly? Kilala yung beggar? Yung beggar, yung walang-wala siya. The same thing na ginamit din niya sa gospel kasi Bartolomeo. Kilala niyo po yung bulag na Bartimeo. Siya po yung pulubi na bulag na pulubi pa na wala pang pangalan. Wala namang ari-arian, wala pang pangalan. Hindi yung Bartomeo, hindi po niya pangalan yun. Bar means son of Timeo. Sino yung bata na yon, yung anak ni Timeo? Walang pangalan eh, anak ni Timeo. Narinig, sumigaw siya nung makita niya ang Panginoon sa Kristo. Beggar siya. Narinig niya, nandyan dumaan pa, sinigawan niya ang Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, yung Panginoon na nagpahinto nung panahon ni Joshua, nagpahinto ng pagbaba ng araw, no? Paglubog ng araw at pagtaas ng buwan, yung nagpababa nun at pumigil sa pagsikat ng araw. Nakuha niyo po mga kapatid, yung isa na yon na dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa Kanya, hindi malilikha, walang bagay na nilikha dito sa buong mundo nito mga kapatid. Kung hindi dahil sa Kanya, siya mismo na binuhay mula sa patay, binigyan ng pangalang napakataas. Higit na makapangyarihan kanino man. Siya na naparito, na punong-puno ng biyaya nang ibigay sa kanya ng Panginoon ang grasya, grace upon grace. Walang measure, walang hanggang biyaya, mga kapatid. Nung sumigaw si Bartimeo, Lord! Huminto siya. Gaano kahalaga yung sigaw ng isang taong gusto nang umalis sa kanyang kalagayan. Huminto. Subukan yung sigawan nyo, nandyan si Senator. Sino Senator? Sino? Si Senator Tito. Si Senator Tito. Tito Soto. Baka hindi ko kansinin. Yung mga mayaman, may-ari ng mall. Sir! Hindi ka papansinin. Diba? Tatawagin mo, hindi ka papansinin. Mga VIP, hindi ka papansinin. Pero ito, hindi ito mayaman. Hindi ito kung sino. Siya lang yung pumigil sa pagsikat ng araw. Siya lang.
Yung dahil sa Kanya, nalikha ang lahat ng bagay. Siya lang yung binigyan ng pangalan. Higit kanino man, na lahat ng tuhod ay lulod. Siya po yun. At siya nung naparito siya, nasa Kanya ang lahat ng biyaya. Punong-puno ng biyaya. Siya lang. Sa isang tawag ni Barto. Bartimeo. Son of Timaeus. Blind man. Huminto. At hinarap siya. Ano ang gusto mo? Yan ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa mahal mo siya, kundi dahil sa mahal na mahal ka na Panginoon. Amen. Wala ka naman din ng Panginoon. Alam mo, ibig bang sabihin nito, Pastor? Pag ang tao may sakit, may karamdaman, ito ba ay dahil sa, yung kautusan, ganito, yung sila ay nasa ilalim ng kautusan, kaya sila may sakit, kahit sila may sakit dahil sa weak na ito, beggarly, hindi po. Okay tayo mga kapatid, sa John chapter 9, verse 1, basahin natin. Okay. 5 minutes, sabi nyo, di ba? Amen? 5 minutes is God's grace. Yun pala. Tama pala yan Okay. Eto, last verse mga kapatid. Basahin natin. Sige. Basahin natin. 9:1 and 2. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag na mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang may kasalanan? Sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang magulang? Okay, dito tayo mga kapatid. Ito ang tatandaan natin ng number 1 lesson. Kapag may sakit ang isang tao at nandyan sa harapan mo, ang lesson number 1, huwag mo tatanungin. Sino ang may kasalanan? Pero makinig tayo. Napakaganda ng tanong, di ba? Si Pedro. Sino ang may kasalanan dito? Yung nanay ba niya? Yung tatay niya? Kasi alam natin na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan or bago mamatay isang tao, sakit, di ba? Karamdaman, tama po ba? Kasi sabi niya, ipinanganak na bulag eh. Sino ang may kasalanan? Maliwanag po ba? So, ito yung tanong na hindi dapat gawin. Pero dito sa Bible, tinanong. Pero ngayon na tinuturo sa atin to, ang gusto sabihin sa atin dito, hindi dapat, ito lesson, huwag tatanungin. Bakit? Kasi dahil sa tanong ni Pedro, nagbigay ng sagot ang ating Panginoon. Amen? Sa verse 3. Ano sagot sa verse 3? Sumagot si Jesus. Yan. Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya Ngayon. o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga pamamagitan. Ay, everybody say amen. O, dito tayo tumingin. Dito na tayo pansamantala, no? Dito ko lang tapusin to para alam natin. Are you learning, mga kapatid? So, ano sabi? Yung nanay niya, neither yung parent, this man, nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Pag may dumating na may sakit sa harapan mo, huwag mong tatanungin kung anong nangyari. Ang gustong sabihin ng Panginoon, you allow, just bring the supply ng Diyos sa kanya. Kung ano yung kailangan ng supply, gusto, just bring it. Para ano? To reveal, di ba? To reveal the glory. To reveal that the works of God should be revealed in Him. Yung gawa. Upang yung gawa ng Diyos
ay mahayag sa tao. Yung kapangyarihan ng Diyos, mahayag. Paano mahayag yun, mga kapatid? Anything. Kaya dito tayo mga kapatid. Mga believers. Alam nyo, minsan hinintay pa natin yung pastor eh. Minsan hinintay pa natin. Sinong naghihintay dito sa pastor pag may sakit sa bahay? Okay yun mga kapatid, okay yun, di ba? Okay din yun. Pero sometimes, hindi mo na kailangan gawin yun dahil wala eh. Pero kung kailangan, gawin nyo, okay, di ba? Amen po. Pero ang importante, alam natin, kapag may sakit, ang only gagawin mo lang is to bring the supply of God's supply to that person. Kung pagalingan, ipag-pray, siya ay pagalingin. Maliwanag mo ba that the works of God be revealed? Kaya kung tayo may mga, may kung sino man dyan, mga kapatid, pag-pray nyo na. Hindi na yung tanong-tanong. Pag-pray nyo lang. Maliwanag mo ba? Tanungin ko kayo, mga kapatid, ha? Yung magulang ba dito may kasalanan? Wala. Yung lalaki ba may kasalanan? Wala. Paano yung nasabi wala? Ang totoo, di ba? I mean, kung mo sasabihin walang kasalanan yan, may kasalanan yan eh. Nakuha niyo mo mga kapatid. Amen. May kasalanan to. Sino pinanganak bang malinis to mga kapatid? Hindi, may kasalanan ng magulang niya, may kasalanan din siya. Pero yun nga, dito tayo tumingin. Kaya nga, ang Diyos pag when He sees you, hindi ka, kaya nga dito, yung mensahe nito mga kapatid is for the healing. And healing comes by grace. Provision comes by grace. Healing comes without you deserving it. Di mo deserve gumaling. Pero, gagaling ka. Why? That the works of God be revealed in you. That's the purpose. That's the reason. Alam mo, may sakit. Ito na. Para ma-reveal ang glory ng Panginoon, the works of God be revealed. Ibigay mo na. Everybody say amen. Purihin ng Diyos. Alam niyo, yung first time po ito, alam niyo po ito, hindi ko lang ito ngayon binasa, itong verse na to. Ito yung time na doon sa Teresa, panahon nila yung anak ni Mystic. Alala niyo yung anak ni Mystic? Wala na sa atin nagpe-pray mo sa may sakit. Bago mangyari plan. Wala pa. Hindi, meron yun, nagpe-pray, pero natigil yun. Pati nga baptisin na wala, di ba? Natigil. Nung time na yun. Panahon ni Sister Hilda. Panahon ng magulang ni Sister Vanessa. Tumawag si Mystic. Kaya, sino unang pumunta doon sa anak ni Mystic? Alam ko, way ni Lord yun. Kasi nandito na tinanggap. Ibig sabihin, ito na yung tinuturo sa akin ng Panginoon. Ito na yung nare-receive ko sa Panginoon. Kasi sabi ko, sa isip ko lang, hindi alam ni Mrs. Pumunta kami doon sa ospital. Sabi ko, tara, puntahan natin. Pinag-pray namin yun. May mga time na yun, mga kapatid, tinan nyo ha, yung grace ng Panginoon. Yung time na to. Yung panahon na, alala nyo. Sister Hilda. Nasa ospital yun dito sa St. Therese. Ano sabi? Pastor, isip ko tuloy, may kasalanan pa yata ako, kaya ako hindi ko magaling. Okay, dami yung ano dito. Kinukonsensya siya ng mga kasalanan niya. Alam niyo naman yung trabaho mo, di ba? Sa BIR. Dito sa pag-alam ng tao, ang kailangan ko dito yung way ni Lord. Hindi lang ito ngayon. Ngayon, parang binabalikan sa atin. Kasi ito. Ibig sabihin, this scripture
today this scripture is fulfilled in your hearing. Hindi ko tinataas yung sarili ko, pero kung kayo naniniwala na ginagamit ako ng Panginoon sa inyo, so be it. Amen. Pero kung alam nyo, hindi naman ako ginagamit ng Diyos sa inyo, wala kang matatanggap. Kasi hindi naman sa akin yun eh. Tama po ba? Kaya yung lumalapit, alam mo, may tatanggapin ka. Hindi ako yung magbibigay sa iyo. Alam ko, sa Diyos ka nag-ihumihingi, hindi sa akin eh. Amen. At sinasabi ko nga sa inyo, ako mismo may experience. Dito lang ako naliwanagan, pero ginagawa ko na. Nung ako nilagnat na halos, linggo, araw ng linggo mga kapatid. Bukas linggo na halos mahimatay ako doon dito sa Antipolo, yung si Pastor nila kasama ko. Pag hinintay ko pa siyang gabi, kasi sobrang lagnat ko. Yun ang mahirap sa full-time mga kapatid. No? Yung full-time ka na wala kang kamag-anak. Ikaw lang, nagsusolo kami. Solo kami. Ni Pastor Hill. May sakit ka, talagang asa ka kay Lord eh. Pagdating ni Pastor Hill, hirap na hirap ako. Pastor Hill, pag-pray mo ako, ayaw! Bakit? Hindi, pareho tayo. Ayaw nga eh. Sikupit mo. Nakita niyo yung mga kapatid, di ba? Wala yung pride eh. Pride siya eh. Bakit ako pag-pray kita pareho lang tayo, Pastor? Ano nga yun? Gusto ko ikaw pag-pray mo ako. Sino mag-pray sa akin? Si Lord. Gamitin ka. Amen. Amen. Yung anak ni asawa ni Sister, tatay ni Sister Vanessa. Nasa ospital na. Hirap na hirap. Gusto, pwede bang pag-pray natin? Nandiyan siya, ganyan. Pagbaba sa pulpit ko, Pastor, pwede ba natin pag-pray? Oo. Hindi ako nagdalawang isip, pag-pray natin. Bakit? Nakuha niyo po. Hindi, teka, nagpag-pray ba tayo? Pwede ba nagpag-pray yung may sakit? Pwede ba kung pwede? Walang ganun. Kaya nga dito, di ba? Yung susunod dito, yung mga talatang dito, babasahin natin. Araw ng pamamahinga. Sabi, is it lawful to heal during Sabbath? Is it lawful to heal during Sabbath? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kasi, tingnan yung tao ngayon. Pag may sakit ka, saan ka? Stay at home ka. Di ba? Amen. Lagi rason. Bakit wala siya? May sakit. Bakit? Ang sabi dito. Ito yung oath ng man eh. Yung religious mentality. Oath to work 6 days. Oath man to work 6 days. Doon ka dapat magpagaling. Amen. Doon ka dapat magpagaling. Kaya nakapasok na yun sa tao. Araw na pamahinga. Walang gagaling, huwag magpagaling. Bawal yan. Pag-aaral ng pamamahinga, magpagaling ka. Kaya ano nangyari sa church tayo mga kapatid? Walang gumagaling. Lahat doon may sakit. Amen. Nakita niyo yung kaibahan ng law and grace? Baliktad. Sa law, gumagawa ka para magkaroon. Sa grace, gumagawa ka dahil meron ka na. Amen. Nagtatrabaho ka, hindi dahil para magkaroon ka. Nagtatrabaho ka kasi binigyan ka na ng lakas, ng wisdom, ng blessing, ng favor ng Panginoon. Amen. Amen. Yung favor ng Diyos na pag nagtatrabaho ka, ang favor ng Diyos nasa iyo. That is good. And His mercy endures forever. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tapos natin sa mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Are you learning, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. God is good. Baka naka-high agad. Hello. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo mga kapatid, wala nang ibang hihigit pa. Wala nang ibang hihigit pa sa wrong believing na dahilan kung bakit ang tao hindi tumatanggap. It is because of many
wrong believing. Many wrong thinking. Hallelujah. Glory to Jesus. Minsan, nagtataka kayo. Minsan, ito, naisip ko rin sa sarili ko. Baka isipin niyo, si Pastor, hindi nagkakasakit. Sometimes, meron din po ako, mga kapatid. Pero thank you, Lord. Kahit linggo, nandito po. Minsan, na-aksidente po ako. Kahit na nahiya ako, sabi ko, baka ano sila sabihin nila sa akin. Pastor pa naman ako, nangangaral ako. Tapos, may ano ako dito. Ano tawag nito? May sling, may arm sling ako dito. Pero hindi mga kapatid. Alam nyo yung pride, number 1 killer. Sabi ko, tanggapin ko. Kung ano tinuro sa akin ng Panginoon, hindi alam ko kung nangyari yun, hindi yun gusto ng Diyos. Hindi ko ito sinasabi para may pagmalaki. Pero kung tayo ay umaasa at alam natin, based din sa pinag-aralan natin, you know that your sins has been forgiven, past, present, and future. That begins, you will walk out your healing. Gagaling ka. Hindi lang ito sa sakit. Gagaling ka. Kung ano mang problema sa utak, problema sa puso, problema sa mga organ mo, bumubuti yan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? He is enthroned in the praise of His people. Every time we worship God, He is enthroned. When He is enthroned to you, gaano? Anong sakit? Anong problema ang hindi kayang gamutin ng Panginoon kung Siya ay nasa puso mo? When He demonstrates His grace, when He demonstrates how He healed the sick, many were offended. Karamihan sa pagpapagaling ng Panginoon is during Sabbath. That's why He always asks, is it lawful? Kasi nga, when you think, bawal to, bawal to, bawal to, that's the law. It hinders, you frustrate the grace of God. The moment you step in, gagawin ko to. Instead na tumanggap ka at sabi mo, hindi, ito gagawin ko. You are frustrating the grace of God. You fell from grace. Sabi you fell from grace. Ito, nasa grace ka na, bumabagsak ka. Bumabalik ka doon sa do your best. Do your best. Samantalang, Jesus Christ, when He came here, wala nang higit pa sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi natin pwede higitan ng Panginoon. Kaya nga, walang tinanggap ng Panginoon, kundi yung handog ng ating Panginoon. Hindi yung ating sakripisyo. Hindi tayo nandito para magsakripisyo, mga kapatid. Hindi tayo nandito para magsakripisyo. Meron nang nagsakripisyo para sa atin. At always look to Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. God is good. And His mercy endures forever. Ganda ng kinanta natin kanina. Ito ba yun? The sweetest name of Jesus. The healer, the lover of our soul. Taas pa natin ating mga kamay, mga kapatid. Salamat, Lord. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon. Lord, nakita po namin ang kabutihan, ang kalwalhatian mo. Nakita po namin sa mukha ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Lord. Nakita namin na wala siyang hinindian, wala siyang tininggihan na may sakit na lumapit sa Kanya. Lahat sila, as many as touching, they were all healed.
they were all healed. They were all healed. As many as touched Jesus, they were all healed. God wants all of you healed right now in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed right now in the name of Jesus. Whatever sickness, whatever pain in your body, I declare to you, be gone in the name of Jesus. That pain, that sickness, that disease in your body, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Be made whole in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. By your stripes, we are healed. We receive it, Lord. We say yes. We say amen to all the promises of God, to the glory of God through us. Amen and amen and amen. Glory to God, glory to Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa mensahe ito. Patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo po kaming puspusin ng iyong Espiritu. Puspusin ang kaalaman. Patuloy mo po kaming hubugin, Panginoon. Patuloy mo po kaming dagdagan, Panginoon, ng iyong biyaya, Lord. Much more, we receive abundance of grace and the gift of righteousness, that we shall reign in life through Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nakinig na narito, Panginoon. Salamat po sa oras. Salamat maging sa mga kapitbahay na naabot ng tinig na ito. Marami pong salamat. Panginoon, I pray. Ano man ang pangailangan nila ngayon, Lord, reveal your work upon them, Panginoon. That the works of God be revealed unto them. And we pray, Lord, let your work be revealed upon them. Abutin mo po ang lahat sa kanila, Panginoon, na nagtitiwala, umaasa, buong puso, Panginoon, na naniniwala sa iyo. Sa iyong salita, sa iyong katotohanan, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa lahat ng tumugtog, gumawit, tumayo, sa ushers, workers, sa lahat ng nandito, Panginoon. Marami pong salamat. Maging sa mga kapatid namin na nasa malayong lugar, Panginoon. Lord, hindi po namin alam ang kanilang kalagayan, pero higit na alam mo, Panginoon, kung paano mo po sila ililigtas, paano po sila pagagalingin, paano mo po sila tuturuan, Panginoon. We pray for them, Lord, that you bring them to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And for this coming week, sa pangalan ni Jesus, the Lord bless every one of you. You, your children, your family, your loved one. The Lord preserve you. Lord, this week, as we step on this week, let us enter this week, Lord, as a sheep with a shepherd, Panginoon. Na siyang nangunguna sa amin. Not as a shepherd without a sheep, without a shepherd. Lord, let us walk this week, Lord, with a shepherd that care for us, protect us, lead us. Thank you, Jesus. Preserve us, O God, from every evil, every sickness, every calamity, every darkness, every ungodly, in the name of Jesus. Your family and your loved ones, smile on us and be gracious to your people, Panginoon. And grant you, your family and your loved ones, peace, shalom, wholeness, well-being throughout this week. In the name of Jesus. God bless you, and the Lord loves you so much. Thank you, Jesus. Palakpakan natin.